Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. So ngayon po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol nga dito kay Harry Roque. Ayan, so narinig nyo naman po at napanood nyo po sa mga balita sa iba't ibang TV station, sa mga YouTube channel, Facebook, at sa iba pang platform mga kababayan na si Arnie Tevez ay nahuli na nga ng Interpol at then napauwi na dito sa Pilipinas at ngayon ay nasa kustodiya na po ito ng NBI. So speaking of Arnie Tevez ay itong si Harry Roque mga kababayan ay nagyayabang ito. Ang sabi nga, di umano ni Harry Roque ay hindi daw siya natatakot at hindi daw siya natitinag no sa sinasabi na siya daw ang sunod na aarestuhin mga kababayan. So sabi yan ni Harry Roque, hindi siya natitinag, hindi siya natatakot kasi daw malakas daw ang kanyang kapit at malakas daw ang kanyang koneksyon sa Europa. So ito po mga kababayan ang sinabi ni Harry Roque. Pakinggan po natin. So ito mga kababayan, ayan, buksan ko lang. Ito po mga kababayan, wait lang. So si Harry Roque, saan na ba yung kanyang ano? Ito. Wait lang ha. Ito mga kababayan, ito. Hindi lang po proteksyon ng saligang batas ng Netherlands, kundi proteksyon na rin ng European Convention on Human Rights. Kasi hindi lang naman po applicable yung European Convention on Human Rights sa mga Europeans. Kasama po yan, if equally applicable po yan sa lahat ng mga tao na naninirahan ngayon sa Europa, whether or not they are Europeans. So, protektado po ako ng karapatang pantao sangayon po sa Universal Convention on Civil ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Nakasapi po ang Holland na isinabatas po sa Holland at protektado rin ako ng European Treaty on Human Rights na isinabatas din dito sa Holland. So, suma total, hindi po. Hindi totoo na ako nang susunod. Siyempre, sa isipan ng mga bangag, gusto nila ako nang sumunod. Pero sa katunayan po, hindi po mangyayari yon. Kasi protektado po ako ng karapatang pantao sa paghingi ng asylum at dahil nga po dyan, meron tayong karapatan ng non-refoulement. Yaman pa si Gretchen pa rin. So ayun nga mga kababayan, no? Kung napanood ninyo at narinig ninyo ang sinabi dito ni Harry Roque na kung saan mga kababayan ay hindi naniniwala na siya ang susunod na arestuhin kasunod ng pag-aresto kay ex-Congressman Tevez dahil ito ay protektado. Oo, protektado ng mga batas doon sa Netherlands. Ayun. So mga kababayan, kitang-kita nyo naman po na ayan po ipakita natin si Harry Roque ay medyo dating 300 kilos ay ngayon 250 na lang. So nabawasan po siya ng 50 kilos mga kababayan kasi nga po syempre ikaw ba naman stress, ikaw ba naman wala nang halos makain at yung buhay ni Harry Roque doon ay ano na mga kababayan tawag dito kakaiba na at medyo mahigpit na po mga kababayan ang kanyang kilos doon, limitado ang kanyang galaw. So, alam naman po natin na talaga namang dating 300 kilos ay magiging 250 kilos na lang po siya ngayon dahil po siya po ay pumayat, no? Or stress. Ganun naman po talaga mga kababayan. And sabi nga niya dito, nagmayabang. Actually, marami kasing mga Pilipinong nagsabi na nahuli na si Tevez. Alam naman po natin na si Tevez po ay kapareho din po ni Harry Roque na nagtago, no? Tumakbo, lumayas, no? At umiwas sa naturang kaso dahil ito po ay sangkot sa pagkamatay ni Digamo ng Negros. So, wala po silang pinagkaiba kay Harry Roque at ito pong si Congressman Tevez ay nag-apply din po ng asylum doon sa Timor-Leste at hindi ko masyadong naano kung kaniyang asylum ba ay nag-grant or naaprubahan. Actually, parang naaprubahan po yata yung asylum ni Tevez. Paki-comment po, mga kababayan sa comment section. Correct me if I'm wrong kung naaprubahan ang kanyang asylum dun sa Timor-Leste. Pero kahit po ito'y naaprubahan ng asylum, ay nahuli pa rin. So, Harry Roque, so, sa pagmamayabang mo na protektado ka ng batas dyan, ay kahit ma-grant yung iyong asylum, no?
ay hindi po yan malayo-layo na mahuhuli ka rin. No? Kahit sabihin mong protektado ka ng batas dyan, mahuhuli ka pa rin. No? According nga dito sa comment, mga kababayan, magbasa tayo ng comment kasi actually marami pong comment ito. Ayan, saan ba yung comment? Kaysa kay Manny Pacquiao, yan ang sasagutin natin. Basahin ngayon. natin, Dahil mga ayaw mo pa si kababayan. Gretchen Barreto, ay hindi Basahin natin yung mga comments, no, dito sa naturang post. No, ito po. Wait lang ha, mga kababayan. Oo. So, ang sabi nga dito sa isang comment, mga kababayan, ay ito. Hindi mo kaya ang koneksyon ng mga Marcos bago ka pa lang matagal na sila. Sabi ni Dante Fernando. Sabi naman ng isa, protection nimo kondom. Sabi Ayan, sabi naman ni Tess Viner. Ayan, Vineru. Ayan po mga kababayan. May mga comment po ito at ipapabasa po natin. Ayan, nasa gilid po babasahin ko. Ito po totoo, hindi po ito gawa-gawa at hindi po inventong comment ito, mga kababayan. So ito, babasahin ko lang. Sabi naman na Tess Vineru, sabi niya kay Dante Fernando, kasi sabi ni Dante Fernando, hindi mo kaya ang koneksyon ng mga Marcos bago ka palang matagal na sila. So sabi ni Tess Biner, los, di kaya nawala ka na sa pag-iisip, proteksyon ng mga bobo at bangag, gumising ka, pera ang pinatakbo nila sa laro at pera natin yan, bobo, sabi ni Tess. Sabi naman ni Arman, Netherlands, taguan yan ng mga kaso. Juma Maria Sison at Eli Soriano, hindi yan nagalaw si Roque. May batas Netherlands, kaya hindi magalaw si Roque. Sabing ganon. Ito naman, matagal na sa pagnanakaw, sa bagay na sa Guinness Book of World Record daw. Sabi nila, actually, itong mga nagko-comment dito, mga kababayan, ay puro po ito supporters ni Harry Roque kasi nga, vlog nga naman to ni Harry Roque. So, wala naman tayong problema dito, mga kababayan, sa mga nagko-comment kasi nga kung ang vlogger bangag, malamang natural na yon ang viewers niya bangag, di ba? Sabi nila dito sa comment section. Kung ang vlogger DDS, malamang ang magko-comment diyan or followers niya mga DDS din. Alam naman po natin kapag mga DDS, yan po yung sinasabi natin na kapag pakainin sila ng tae, kakain sila. At kapag sinabi ng idol nila na mabango, kahit mabaho, tatanggapin nila at sabihin lang mabango yan. Kasi nga mga uto-uto nga, di ba? Mga tanga, mga inutil, hampas lupa, di ba? Mga pangit ang lahi, mga mahihirap at mga walang pera. Di ba? Yun naman talaga mga DDS, tanggapin ninyo mga DDS. Bakit? Kailan ba kayo nakakita ng DDS na mayaman? Di ba? Ang mayaman lang ay yung idol ninyo, pero kayo hindi kayo mayayaman. Mga pangit pa nga kayo eh. Di ba? Saan kayo nakakita ng DDS na may itsura? Wag na kayo mag-react na sabihin nyo ikaw may itsura. May itsura ka nga, mahirap ka naman. Di ba? Wala ka pa ring takas. Basta ito, masasabi ko sa inyo mga kababayan, Harry Roque, hindi natitinag at hindi natatakot na siya ang susunod na huhulihin pagkatapos kay Arnie Tevez kasi protektado daw po ito ng batas ng Netherlands. So siya daw po ay protektado sa iba't ibang sektor na kung saan meron daw siyang protected daw siya sa human rights, protected daw siya sa ganito, ganyan, kemerot keme. So, yun lang mga kababayan, yung ating vlog ngayon. Hindi ko na po masyadong habaan. Antayin na lang po siguro natin kasi actually, itong pagsasalita ni Harry Roque ay hindi po nalalayo sa pagsalita ni Arnie Tevez noon. May pa-vlog-vlog pa nga itong si Arnie Tevez, di ba? At sinabi pa nga niya na bangag si BBM, di ba? Weak leader si BBM. Ngayon, ba't nahuli siya? So, saan yung sinasabi niyang weak leader? Ganon din. Walang pinagkaiba sa sinasabi ni Harry Roque na bangag si Marcos Jr. at hindi siya mahuli. So, antabayanan na lang po natin kung anong sunod na kabanata. So, yun lamang po. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.